which is the drafting phase. Binanggit yung mga lesson picks, binanggit yung momentum, naglabas ng mga bagong heroes, and these are coaches na alam nating matinik pagdating sa draft. Ano kaya ang aasahan natin from them? Again, keep in mind, Suyu is definitely much playable in the playoffs. Tinanggal yung Matilda Alpha agad. Full respect from Falcons AP Bren. And there goes Yung the binanggit Suyu mo. first pick. Yeah, and alam mo kahapon, no, kung babalikan natin, yung alpha na to, 3 games, ito yung ginamit ni MP The King, and it was so effective to the point that Falcons AP Brand decided to go through with banning it. Ngayon pa lang, Oh, first wow. phase ng draft. Aba, parang hindi ito, hindi na, well, technically, Uber pa rin naman kasi may Hylos, may Revitalize. Pero may Ling on the hands of MP The King. And the thing about the Hylos pick of Blacklist International that I really like is that it's nice up against the Suyu. Kasi ang gusto ng Suyu, up close and personal eh. Na parang lalapit siya, ano ba tawag doon? Parang susugatan kanya 3 beses. Diba? Washing-washing. Washing-washing kanya ng 3 beses. Pero trip kasi ng Hylos yun. Ang problema lang is may mobility rin kasi yung Suyo. Parang nga siyang pinapagitnaan ni Nolan, tsaka ni Julian na parang may burst capability Yes. si Suyu, pero meron din siyang pang-out. Yeah, and alam mo, no, ang speaking of ube, sino pa ba ang pwedeng gumamit ng ube than this Faramis? But then going back to the point, isa din siguro sa mga pwede kong ihalin tulad dito sa Suyu na to, yung para siyang may same mechanic ng Yi Sun-shin. Kasi nakakatuwang makita, but ang naging response is this Lu Yi. Can I just say na parang sobrang bilis mag-draft nung parang may Blitz, sagot agad dun sa mga heroes nila. Pero parang direct answer siya, if I'm not mistaken, tama ba, Midnight? Ang malupit dito, best of the best talaga. Kumbaga, Alright. naglabas yung dalawang kapitan natin nung kanilang mga best hero. Remember, even nung time na hindi meta si Faramis sa international tournament, sabi ni Few, wala akong pakialam. And ito yung talagang ito yung identity ng Falcons AP Brand. Ever since Coach Trevor went to this team, parang nandoon yung idea na sound lagi, fundamentally speaking, yung kanilang draft. And that's also one of the biggest reasons why the Faramis works with Falcons AP Brand. Pero with Blacklist International, yung nahanap nating bagong code dito sa kanilang gameplay, it was also reintroduced nung bumalik si Haji sa support and nilabas niya yung kanyang Luwei. And ito yung mga utility gameplays na nakikita natin from both sides. So magandang laban to kasi talagang kumaga nagtatapatan sila ng nung Best mga picks nila. secret weapon nila. Oo, and grabe, Lu Yi, na parang for the longest time ang lagi nating ina-associate with Haji nung mga panahon na nasa peak yung Blacklist International was Eve Farsa. And now parang entirely different concept kasi ang goal ng Lu Yi ay makapag-provide ng parang in a way espasyo sa mapa. Pero yung pagkakaban ng Ruby and Nathan right now ay specifically targeting Oheb. So I think Harith, fina-force nila na mag-Harith Harith si Lunox. Oheb. I think yung Harith Lunox ang pinaforce dito ng Falcons AP Brand. Unless they find a different marksman here for Oheb, ilalast pick talaga nila. Maganda yung Arlott answer kasi it's a decent solution versus the Netherrealm. And it's also nice to have this kind of XP laner against mobile assassins like like the Suyu. Ang lamang lang talaga ni Suyu dito sa laban na to is again may additional sustain coming out from the Netherrealm. So hindi ganun nakakatakot yung Louis, Arlott, Hylos. It's just a matter of enough ba yung damage output ng Blacklist International. So heading into the last phase of Falcons AP Brand, Marksman and potential rogue na kulong nila. And the XP. Ooh, Glue. I like this. So, this means na yung kanilang gatot is gonna be Ogwen Zero. Yes. Kasi Glue is for Flappeasy. Ano kaya yung kanilang magiging hero for Super Marco? Claude, feeling ko nga. Claude. Bea, Pwede din sila Kari. mag-carry. Claude or Kari. Oh, kasi parang yung crowd control dito ng side naman ng Blacklist International medyo iba pa. Pero iba ang ating, Kari. Kari for the lineup of Falcons AP Brand. Ano ang best na hero ngayon? Harith talaga yata yung naisip ko na parang in a way, kayang pumalag. Yun yung Glue problema. Faramis Sinet-upan talaga nila yung yung glue. Yeah, Harith. Ayan na. So, it's Harith para dito sa Blacklist International. So, parang early answers dun sa mga threats supposedly from Blacklist and even for Falcons sa AP Bren. Anong thoughts nyo dyan? Nagre-react yung dalawa kasama natin dito eh. Iniisip ko lang kung may sagot yung Blacklist International dun sa glue tsaka gatot. Kasi merong sagot yung Falcons AP Bren dun sa Hylos pick. So, sobrang...
Ang pinakamalaking problema ng Falcons AP Brand dito is yung Ling. Pero if makaharap na snowball dito yung FCAP, I think they're gonna be able to transition out of the mid game much better compared to what the Blacklist has in their composition. Again, kontrahan na magiging labanan para dito sa ating dalawang kupunan. Napaka-importante ng game number 1. This is all about the momentum. Sino kaya sa ating dalawang kupunan na makakakuha ng momentum? Ihatid nyo kami sa Land of Dawn. Casters, pasok! Legacy laban sa legacy. Parehong may napaka-rich na history pagdating dito sa MPL, even crowned as a world champions. Muli kami makakasama nyo, Burrito na Tina nga pala, on the match 1, game number 1 ng ating upper bracket semifinals. Nakaka-excite ito. Again, nabanggit mo yung mga legasiyan na itatak ng dalawang kupunan na ito. Specifically, yung dalawang player na na-highlight natin kanina, Pew at itong si Haji. The all-time idol and the all-around agent. Nakita na natin on different or various roles dito si Haji, and now going back to one of his root roles ay nakikita talaga natin kung paano siya nakakapang-lason. Kahapon, sabi rin ni Danica sa palag-palag nila, di ba? Sila na ang bagong lason ngayong season. Naku, speak of lason, na malalason ata si Flap TZ dito, tamang talon lang. And Gwen, nakamba yung kanyang taunt. Kaya lang ang problema, level Nababat? siya dito. And this time, may pasok itong members mula dito sa Blacklist International. At sila nakakuha ng first blood. Haji, almost 40% yung buhay, pero aatras na muna dito mga agents. Hindi nila finefret na sabi nila kanina sa panel, ano yung mga pang-clapback? Ito, yung answer namin! Ay, naku, nahatak pa, pero hindi pa sapat yung damage ng Ghost Bursters na yun. Pero may Nagpo nag-pass dito ni Lord JM. Abas ka, DC, kailangan na umatras. Pero doon si FP the King for the clean up. Maagang pang-aabuso mula sa Blacklist International. Sabi mo, clean up, ang aga rin nilang nagwawalis dito sa loob ng mapa. And definitely, nakita natin ngayon yung early strengths ng isang Ling. And with that, level 4 achieved na agad-agad for MP the King. Naku, mahirap ito kung retrihan lang ang pag-uusapan. Actually, na-point out ito ni Coach kahapon, na itong isang Suyu ay mahirap kalaban. Oo. Di ba? Dahil meron siya, yung second skill niya, pag pinindot mo kasi yung parang Balmond yun eh. Di ba? Parang, Si Suyu, no? Oo, yung bumabagsak na ganun plus to the retry. Magkaiba kasi yung mechanics when it comes to the tap and hold kapag ginagamit mo yung Suyo. Pero for me, nakikita natin na mas early the better for him. Mas nahihirapan siya mag-skill kapag late game na. And for Falcons AP Brand, kaya pa rin naman gawa ng paraan. Kaso nga lang yung paraan na yun ay nililimitahan ng ganito kaaga ng mga agents. Ang aga na ito, 1.2k gold lead para sa kupunan ng Blacklist International. Lang mahirap. Nakakuha na kagad ng kill yung Ling. Alam mo naman yung snowball na inaabangan ng isang Ling. Kapag umabot ka na ng 5-minute mark na May hindi ka pa criteria namamatay, Oo. tapos nakakakuha ka kagad ng mga kills mo, talagang machechikan yan. Ganun naman sa Falcons AP Bren, naka-ready naman sila kahit papano. No? Kung titingnan mo yung kanilang lineup, may extended team fight sila nakakayahan dito. And yung pantunaw mula kay Super Marco Exactly. mamaya. They have each, sabihin natin, pang counterplay dito. Pero ang kalakasan talaga for Blacklist International is the early snowball or scale up here for MP the Kingsling. At hindi na nga questionable yun for now. Lalo na't very comfortable ang kanyang positioning pagdating dito na si Gwen mapipilitan pang gamitin agad this early yung ultimate niya para lang makatakas. Yeah, ganun din naman si Perks. Pero ang maganda, nakikita at pinaparamdam na kagad nila dito kay Ogen na hindi ka pwedeng humarap Hindi sa yun. mga members namin. Hindi talaga. Kahit may Revitalize ka pa, kahit meron ka bang Steel Bones na passive. Wala, hindi nila binibilang yan, hindi nila masyado yung na-overthink. Pero right now for Blacklist International, ang ganda ng early game momentum nila right now. Hindi sila nadi-disturb basta-basta. And most likely, nakikita natin na mas sila yung mas pupuruhan natin makita na mag-i-initiate ng mga team fights. And speaking of which, maagang diversion play. Ayan na yung diversion play. Flicker out mula kay Super Marco. Pero siya ang unang ma-out dito sa may top lane. Nakaunang death na kagad itong si Super Makmak. Ngayon naman si Few ay nakasilip din. Tamang post lamang. Pero ramdam mo yung kunat talaga ng frontliners dito ng Blacklist. Yeah, and aside from that, pagka level 4 agad ni Haji, basta meron na siyang diversion, mararamdaman na natin ngayon yung element of surprise na sila at sila lagi. Yung mas makikita natin na
na magiging agresibo dito for Falcons AP Bren. Kasi most likely kapag may Faramis ka, hindi naman pang sugod talaga. More on, you're on the waiting game if you're on Falcons AP Bren. Pero ngayon, no more waiting, nag-respond na ang pangalawang pagong sa laban na to. Oo nga, no? Parang naisip ko nga rin yun eh. Kasi kung meron kang Faramis, medyo may kabitinan ka dun sa instant burst Yeah. na manggagaling sa isang Magic hero. No? And yun naman yung napunuan ng mga heroes dito ng Blacklist International. Imagine mo, meron kang a gold laner na Magic damage. Andyan si Haji with the dispersion rotation. And even yung Ring of Punishment, Magic damage Meron din yun eh. Tumitibok-tibok lang yun eh. Diba? Pero may damage pa rin. And you also have the stun here na pwedeng gawin nga ni Perks. Pero aside from that, kasi si Few, para ma-maximize mo, kailangan nasa vicinity siya. Kaso nga lang, sila yung nasa vicinity ngayon ng mga members ng agents. Natunaw kaagad yung main setup hero dito ng Falcons AP Bren. Habang si Flap TZ, kailangan matras. Hinabol? Nailapag yung Glorious Pathway. Naku po, takbo muna dito ang Falcons AP Bren. Pero ilalaban na rin. Tapos yung blade na nagamit na. Leatherbell Kakanihan with the nandyan. King. Lord JM with the kill. Same with the MP, the King. Napalalim din itong si MP. Oh! Pero walang pakialam dahil double kill kaagad. Iba ang Si Lord gising. JM. Grabe, iba yung gising ngayon ni Lord JM, no? Gumising siya, Lord na agad siya ngayon. Oo. And definitely, kanina pa natin nakikita na ang gagandahan ng mga swabe niyang Vengeance, Finest Slashman yan. And look at that KD, a 5-0 to siya this early. Talagang nasabi na natin na compliment niya ng gusto dito yung Ling sa lineup nila. Yeah, sobrang ganda kasi ng ginawa din dito Ayan ng Black pa. sila. Pero mamaya na mag-usapan niya kasi merong magaganap na Infinix Instant Replay. Ayan yun, no, after nung Red Realm, saktong Tempest of Blade. Hindi man sakto yung Oo. knock-up na yon mula sa Tempest of Blade, but still, naiwasan niya yung potential na kill na dapat makuha ng Falcons AP Bren against him. Yeah, MP the King living life on the edge siya kanina doon ah. Kanina, Pero, oo. oo, medyo yung mga hukay na ng mga kailangan niya namang iwasan. Pero for Falcons AP Bren, nagre-rev up pa kasi yung engine nila for now. Pero kasi sa pag-aantay mo na umiinit pa yung makina, mas dodoble na yung init at gigil ngayon for Blacklist International. Nakita natin ngayon na maaga pang mga agents. Andyan na nga lang din na pagsama ng Entre Gold Lane. Nandyan yung reaction for Falcons AP Bren. Pero tila ba ngayon ay medyo sila yung naghahanap sa dilim burrito? Well, ang hirap din kasi talagang, kumbaga, palagan yung early game dito ng Blacklist International. Even yung, yung mga pokes lang ni Haji, no, kahit hindi makakuha ng kill to, malaking tulong kasi mag-uutugan kayo, may dispersion rotation. Oo. Tapos si Lord JM, gamit na gamit niya. Remember na just then, yung Adjust. isang Arlo, di ba, wala nang mana yan. Eh. Wala nang mana cost lahat ng skills niya. So, yun yung parang nagagamit dito ngayon ng Blacklist International. At dun sa may bandang ibaba, nabasag pa nga di napigilan dito ng Beast. Kaya naniniwala na ako sa playoffs mode, hindi sa forever. Sa playoffs mode ng mga players natin. Kasi iba talaga yung nagiging aura nila. And believe me when I say na kapag ka itong version ng Blacklist talaga, hindi tayo magtataka na ganito sila katapang, ganito sila kalakas. Okay. At nandito ang Sunny Puwersa na nga ba? Magkakaklash na nga ba? Okay, hinatak sila dito. Si Perks, available pa naman yung kanyang Glorious Pathway. Kaya ano lang kumbaga, andun siya para saluhin na lahat ng damage at siya nga yung magsisilbi ditong sponge, no? At Yeah. taga-gastos ng mga skills ng Falcons AP Bren. Sa ang gastador. Oo. Pero ngayon, para sa Blacklist, afford nila yung ganong klase ng mga paglalim. Remember, meron silang diversion play dito for Haji. And definitely for Falcons AP Bren, lagi kasing at the back of their ends, may threat na baka biglang likuran na naman si Super Marco. Oo. Kahit si Caltisi, hindi siya sobrang laya na makapag-deny, makapagnakaw. Pero ngayon, yung Turtle, mananakaw ba nila sa kamay ng Blacklist? Ako, medyo malayo ata itong si Kyle TZ at libreng pagong ang makukuha. 3 pagong, ladies and gentlemen, para sa Blacklist International. Smooth run for the early game, 8 minutes into the game. 0-8 ang ating kill score. And right now, Burrito, may diversion na naman. Sila yung mag-aabang, makakasalubong ba nila dito ang mga bees? Okay. Nakikiramdam lang dito si Ogen. Alam niya na may Nakita tao niya! doon. Pero kayang-kaya siyang tunawin ng mga members dito ng Blacklist International. Mabilisan lang, tunaw kagad si Ogwen. May nag-aabang pang MP Daking sa may bandang baba. Wala, pinasok na nga kagad dito. Wala, wapakis na kayo tinamahan sa blade. Pero makakatakas ba siya? Yes, sir. Sakto lang din. Pasok si Kyle TZ ba? Doon yung kanyang Hahabol? dash. Si Super Marco ay nakaantabay din. MP the King, napakaraming dash nito pero hindi susuko ata. Si Super Marco, doon sa may bandang ibaba, may nangyayari din. Makakatakas pa rin naman. Medyo kinabahan, medyo nadulas lang ng konti dun sa MP the King. Pero sa ngayon, wala pa rin
maraming nakukuhang kills ang Falcons sa AP Bren. Habang ang Blacklist, ramdam natin na may ganong klase ng mga paglalim sa MP. Pero ramdam mo yung disiplina pa rin for them. Sobrang different version to sa nakita natin na regular season. And now, they're activated. The bigger, the better. Yung mga setup plays ay pumapabor pa for Blacklist! Ayan na yung final slash. In fact, DC mamamatay na ko yun. Ilatag na rin yung Zaman Force. Same with the ultimate from Perks. Oh, no. Nakadalawa na kagad itong si Oheb. Hindi man nila mababasag yung Torre doon sa may bandang gitna, pero ang dami nila nakuha. Umuulan ng mga double kills here for Blacklist International. And not only that, pumapabor din sa kanilang bigger picture. We have 3 turrets destroyed. Apat pa nga dahil matatanggal na rin yung Torre sa may bandang gitna. And all the lead is going on to the hands of Blacklist International. Sila talaga yung aggressor dito. And hindi naman nakakapagtaka kasi nga naman, makuha mo nga yung parang nasa 3 minutes, 4 minutes pa lang tayo, naka 5 kills na kagad si Lord JM. So ang hirap talagang Totoo. palagan. At hindi rin biro yung damage ng isang Arlot. Remember, ang dami ng kits niyan, di ba, pang disengage, pang re-engage, at marami pang iba. Tsaka nakita rin natin na maraming naging adjustment ang Blacklist International. But it's for the better eh. Ngayon nakita natin yung final form nila katulad nung naglaro kahapon, same 5-man, and that same 5-man ngayon na mas nagdo-dominate sa game number 1. 10 minutes into the game, 11 kill score, at may Lord pang makukuha ngayon ang Blacklist International. Napakalinis at napakagandang laro ang pinapakita ng Blacklist International. Wala pa rin basag na torre para sa kanilang kupunan. Masasabi ko na sobrang nakalkula ng Blacklist International yung naging laro na ito. Inopen yung Suyu. Wala kami, sabi nila dito, okay, na alam na namin nung day number 1 kung ano yung mga naging sagot sa isang Nabasa Suyu. na nila. Wala mang alpha, pero ito ang ihahanda namin sa And ngayon, the earlier, the better nga talaga for Blacklist International. Yung Lord ay tatapak doon sa may bandang taas diversion play! Si KTG pala ang pipitasin! Inabangan doon sa purple buff. Sama-sama na naman ang Blacklist International. Ito na yung na bagong code ng ube para sa kanilang kupunan. Kakaibang banding to, burrito. Kakaiba. Imagine mo, ang inaasahan mo lang na heal dito ay yung revitalize mula kay Perks. Diba? Isipin mo yun. Oh, ayan na naman. Ito Ayan pa. na naman. Palaban na naman dito ang Blacklist Under International. the turret pa yan! Si Kiwi mamamatay. Tinamaan ang single play ngayon. Tapos play na gamit ng Haring Gaga dito ni MP the King. At dapat umbala yung Torre dun sa may bandang itaas. Dire-diretso lang. Ang magiging call dito ng Blacklist International. 10 points si Keiko League. At hindi bumabagsak ang mga bees. At ang game number 1 para sa mga agents. A clean game para sa Blacklist International! Wow! Grabe yung naging adjustment! Grabe na yung code! At ngayon, pinapakitaan agad tayo ng napakaagang magandang formation for them. Grabe yung mga analysts dyan sa MLBB News Events. Marami pa kayong itatype, marami pa kayong hihimayin. Pero para himayin ang nangyari sa game number 1, batan na muna natin to sa Infinix Game Tambayan. Mainit, mainit. Game number 1, Blacklist agad. And they're up against a team na Falcons AP Bren. So parang sobrang bilis na pangyayari. Hindi ko na alam kung saan tayo magsisimula na pag-uusapan. Ano bang initial mong reaction? Hindi, nagulat talaga ako. Nagulat ako. Parang kanina, pinag-uusapan natin kung ano yung magiging sagot ng Blacklist International dun sa dalawang bruskong hero nila. Pero si Lord JM ang naging sagot. Gusto ko lang sabihin na Lord JM yesterday ay talagang palo na maglaro. Ngayon, palong-palo maglaro with the Arlot. Siya rin ang ating game MVP. At kung hindi nyo napanood yung kanyang mga naging highlights, ay mapanood natin yan mamaya. KD of 608. Kill participation, 88%. Gold per minute na 605. Parang there's no stopping for Lord JM. Oo. Yung something special, I guess, that happened for the side of the agents here ay yung maagang snowball na nagmumula dito kay MP the King because dun sa maagang pagdalaw nila dun sa XP lane na lane ni Lord JM. I think Lord JM before the second minute mark, 201 na agad. Ayan, 201 na agad yung kanyang standing. And because they have this Louis, meron silang capacity to just roam around the map, catch their opponents off guard. And kahit si Ogwen,
kaya nilang i-burst 5 minutes into the game, which to me, sobrang shocking kasi ito yung ine-expect natin na dapat harap ng harap. Pero paano kung yung harap ng harap sa'yo, kayang tunawin agad ng kalaban mo? Oh, siguro parang ang gusto mo sabihin dito, it came to a point wherein kahit gano'ng kakunat yung hero, kung grabe yung difference in terms of Yes. levels, early game pa lang, even items, ay talagang burstable yung isang hero na hindi mo i-expect. So, kita naman natin dito, 16-0, by the way, that's already a statement. Talagang sinabi natin momentum. I think with the performance of Blacklist International on that game number 1, talaga yung momentum ay nandun para sa kanila. Totoo yung binanggit ni Oheb sa isang interview na hinanap lang nila kung ano yung tamang chemistry, kailangan lang ng isang panalo para mahanap yung momentum. Yes. Ganon yung ginagawa nila ngayon. And sobrang linis ng laro ng Blacklist International na mula simula hanggang dulo, nasa kanila yung lead. It never came to a point na Falcons AP Bren was able to catch up kasi turrets, neutral objectives, turtles, lords even, all went in favor of Blacklist International. And yung ganitong galaw na pinapakita ng mga agents, ito yung galaw na nagpapakita na meron kaming direksyong gustong puntahan. And kung sino man yung pinanggagalingan nun, which I'm pretty sure is Haji in this case, ay sobrang flawless to the point na yung mga Wow. diversion play na ine-expect natin na gagawin nila, naka-catch off guard pa rin tayo kasi bakit mo gagawin yun? Pero ang sagot nila kung bakit nila gagawin yun, kasi meron kaming 7K gold lead. At saka kaya namin, parang on that situation ay very viable and very doable for them. Kita man natin, Rich Guy for that game was MP. The King is just all over the place. Even Lord JM ay ang ating carry for the game. So just imagine how fluid yung naging rotation dito ng Blacklist International. They stopped the potential ng ating world champions. Grabe. Sobrang speechless siya ngayon. Kahit ako parang napapatingin din ako kanina na, uy, ang Hindi ka- bilis. 11 minutes and 30 And seconds. 16-0. 16-0. That was such a flawless game. And yun yung dahilan kung bakit yung pag-arangkada ng Blacklist International right now is so effective to them. Because hindi lang ube yung meron sila eh. Alam mo yung parang, okay, naban yung Alpha na isa sa mga nakapagpagana ng ube, nag-adjust sila, pumili sila ng assassin, nakuha ni MP The King yung snowball na kinakailangan niya, napigilan si Kyle TZ, hindi naka-respond dun sa mga turtle objectives. And dahil doon, yung lead na pinanghawakan nila from the get-go, nasa kanila yon. Hindi nila binitawan at all costs because alam nila na nasa kanila na yung panalo. Parang it's more like